Paano kung magbago ang buong buhay mo sa oras na katulad lang ng pagpuno ng baso ng tubig para kay Elena Ramirez? Isang waitress na nalunod sa utang at gastusin sa medikal ng pamilya. Ganun talaga ang nangyari. Pinagsisilbihan niya ang pinakamakapangyarihang billionaire sa lungsod, si Arthur Sterling, sa isang pribadong dinner meeting na magdedesisyon sa kapalaran ng kanyang multi-billion-dollar na imperyo. Nasa mesa na ang mga papeles. Hawak niya ang pen na nagkakahalaga ng $100,000, handang pirmahan ang kanyang legacy. Pero may nakita si Elena na hindi napansin ng iba. Isang nakalalasong pangungusap na nakatago sa maliit na detalye. Sa mundong halos di siya napapansin, kinailangan niyang pumili. Manahimik na lang at panatilihin ang trabaho o ipagsapalaran lahat para sa isang desperadong babala. Ang susunod niyang bulong, pati ang nakakagulat na sagot ng bilyonaryo, ay nagpaiindak sa lahat ng tao sa silid na yon. Ang Gilded Lantern ay hindi lang basta restaurant. Parang teatro ito kung saan ginaganap ng mga makabagong Diyos ng pananalapi at industriya ang kanilang gabi-gabing ritual. Nasa ika-64 na palapag ng isang matayog na gusali, natanaw ang Central Park. Ang mga bintana nito ay nagpapakita ng kumikislap na tanawin ng New Lungsod ng York. Ang hangin sa loob ay may mababang ugong ng kapangyarihan, amoy lumang leather, truffle oil, at yaman ng mga mayaman. Para sa mga staff, ito ay mundong maaari nilang paglingkuran pero hindi kailanman mapasukan. Para kay Elena Ramirez, ito ay isang gintong hawla. Tuwing gabi, ipinagpapalit niya ang kanyang sirang sneakers sa makinang na itim na flats. Ang punit-punit niyang maong sa isang plansadong unipormeng walang pagkakakilanlan. Itatay niya ang kanyang maitim at kulot na buhok sa isang mahigpit na bun, estilo para maghalo siya sa mga panel ng mahogany. Ang pagiging invisible ang trabaho. Maging mabilis. Maging hindi mapapansin. Manahimik ka. Pero nakita ni Elena ang lahat. Napansin niya ang banayad na panginginig sa kamay ng isang CEO na kakatalo lang ng malaking pera. Ang pilit ng ngiti ng isang sosyalita na nakaupo katapat ng kalaguyo ng asawa niya. Ang desperadong gutom sa mga mata ng isang batang banker na sinusubukang humanga ng kliyente. Siya ay isang multo na nangongolekta ng mga lihim, tahimik na tagapagsisi sa isang templo ng ambisyon. Ang buhay na ito ay sobrang layo sa kanyang mga pangarap. 3 taon na ang nakalipas, siya ay si Elena Ramirez, top ng klase niya sa Columbia Law, isang scholar na may matalas na isip, matulis parang scalpel, kaya niyang himayin ang mga legal na argumento, ayusin ang mga komplikadong bahagi ng kontrata at mag-quote ng mga president nang hindi tumitingin. Parang isang makinang na skyscraper ang hinaharap niya. Tapos dumating ang tawag sa telepono. Yumaong ina niya, isang single parent na nagtatrabaho ng 2 trabaho para siya'y maitaguyod, ay biglang bumagsak. Isang bihirang agresibong uri ng multiple sclerosis. Ang diagnosis ay parang malakas na bagsak. Huminto si Elena sa pag-aaral ng batas 1 semestre bago siya makatapos. Ang utang sa ospital ay lumaki ng mas mabilis kaysa sa mga damong kumakapit sa mga pader ng Colombia, kaya ginawa niya ang kaya niyang gawin. Trabaho na may sweldo na kaya niyang makuha kahit walang degree, na nagsisilbi sa mga taong dati niyang pinapangarap maging katulad niya. Ang irony nito ay isang mapait na bagay na kailangan niyang tiisin sa bawat shift. Ang mga araw niya ay para sa mga appointment ng nanay niya, physical therapy, pagbasa sa kanya kapag napapagod ang mga mata nito. Ang mga gabi niya ay para sa Gilded Lantern. Ang pinakakilala niyang parokyano ay si Arthur Sterling. Hindi tulad ni Sterling sa iba. Galing siya sa mayamang pamilya, pero may tapang ng isang street fighter. Namana niya ang isang simpleng manufacturing business at sa loob ng mga dekada ng walang humpay na inobasyon at kakaibang panghuhula, nabuo niya ang Sterling Enterprises, isang malaking kumpanya sa teknolohiya at logistics sa buong mundo. Isa siyang higante, isang buhay na alamat
na bulong-bulong na pinag-uusapan sa Wall Street. Pero pag pumupunta siya sa restaurant, madalas ay nag-iisa siya. Simula nang pumanaw ang asawa niyang si Evelyn, 2 taon na ang nakakaraan. Isang malalim na kalungkutan ang bumalot sa kanya, kasing tatag ng mga linya ng pagkabalisa sa kanyang noo. Uupo siya sa paborito niyang sulok na booth. May isang baso ng Macallan 25 na hindi natatablan ng kahit anong inumin sa unang 10 minuto. Tahimik siyang nakatingin sa lungsod na sa maraming paraan ay kanyang napagtagumpayan. Palagi siyang magalang kay Elelanena, tinitingnan siya sa mata at sinasabing, "Salamat Elelanena," gamit ang pangalan niya bilang isang maliit na paggalang na parang lifeline sa mundong puno ng kawalang pangalan niya. Pero ngayong gabi, iba ang pakiramdam, hindi nag-iisa si Arthur Sterling. Nakapagpareserba siya sa pinaka-eksklusibong pribadong kwarto para kumain. Ang Olympus Room, isang soundproof na lugar na may pribadong balkonahe at isang malaking redwood na mesa na kasing kinis ng salamin. Siya ay kasama ang 2 lalaking kilala ni Elena sa paningin. Ang una ay si Marcus Thorne, ang COO ng Sterling Enterprises. Si Thorne ay kabaliktaran ni Arthur Sterling. Ayos na ayos ang suot, palaging may ngiting hindi umaabot sa malamig at mapanuring mga mata. Siya ang napiling tagapagmana, ang matalinong protege na tumulong sa Sterling Enterprises na mapatlong laki ang halaga nitong nakalipas na dekada. Kitang-kita sa kanya ang gutom at hindi mapakaling enerhiya. Ang pangalawang lalaki naman ay si Julian Vance, ang personal na abogado ni Sterling at kaibigan ng 40 taon. Si Vance ay isang medyo mataba na lalaki na may banayad na kanyang kilos, karaniwang may ekspresyong parang nag-aalala na parang ama. Siya ang pinagkakatiwalaang tagapayo, ang lalaking siyang gumawa ng bawat malaking kontrata, bawat testamento, bawat trust para sa pamilya Sterling sa loob ng 2 henerasyon. Parte siya ng pamilya. Si Elena ay na-assign sa Olympus Room. Ang manager niya, isang palaging stressed na lalaki na si Dimitri, ay malinaw ang sinabi. "Huwag kang magkamali, Ramirez. Ito ang pinakamahalagang hapunan na inorganisa namin ngayong taon. Kailangan nila ng lubos na privacy, perpektong serbisyo, at katahimikan." Gets mo? Gets niya habang itinutulak niya ang tray. Nagdala ng kariton na puno ng malamig na bote ng Voss water at kristal na baso papasok sa kwarto. Mabigat ang hangin sa tensyon. Hindi ito yung madaling usapan ng matagal ng magkakaibigan. Ito yung tahimik na may bigat, parang pulong sa tuktok na malapit na mag-away o baka naman mag-surrender. Nakaayos sa gitna ng mesa yung mga tambak ng dokumento na nakabind sa mamahaling asul na balat. Nakaukit sa ginto ang pamagat, Sterling Legacy Trust and Succession Mandate. Ito na to ang pagpapasa ng kaharian. Mababang tinig ang pananalita ni Marcus na kukumbinsi. "Arthur, ito ay tungkol sa pagsiguro ng kinabukasan." Yan ang gusto ni Evelyn. Isang maayos na pagpapalit ng pwesto para maprotektahan ang kumpanya laban sa mga corporate raiders, sa pabago-bagong merkado, at sa kahit anong hindi tiyak na mangyayari sa hinaharap. Tumango si Julian Vance, seryoso ang mukha. "Lahat ng bahagi nito ay nirepaso ng buong firm ko, Arthur. Hindi ito matitinag. Pinoprotektahan nito ikaw. Pinoprotektahan nito ang anak mo, si Sarah. At tiniyak nito na ang kumpanyang itinayo mo ay hahanapin tayo lahat." Hindi nagsalita si Arthur Sterling. Tinitigan niya ang dokumento, nakapatong ang kamay niya sa... Nakatakip ang mukha niya ng pagod at parang sumuko na. Kilala ni Elena ang anak niyang si Sarah. Sa mga chismis, kilala siya bilang rebelde at artistang ayaw makisawsaw sa negosyo ng tatay niya. Nagselos sila noon pa man, sugat na hindi pa gumagaling. Nagsimula si Elena sa tahimik niyang gawain, maingat na nagbubuhos ng tubig, eksakto at matipid ang kilos. Pero ang isip niya ay mabilis kumilos. Hindi man ginagamit, buhay pa rin ang legal na pinag-aralan niya. Parang nawawalang parte ng katawan na biglang sumasakit ngayong gabi. Medyo malungkot ang dinner. Yung pagkain, isang 7 course na menu
na pinaghirapan ng isang sikat na chef, halos hindi naman natikman. Ang usapan, awkward, puro legal na salita at plano sa negosyo ang pinag-uusapan. Palipat-lipat si Elena sa kwarto, parang multong tahimik, nag-aalis ng pinggan at nagbubuhos ng inumin. Sa bawat pasok niya, nakakarinig siya ng mga piraso ng usapan, tinatabing parang basag na paso. Nabigyan na ng paunang pahintulot ng board base sa outline, sabi ni Marcus, habang nagtuturo. Ang dokumento. Ito na lang ang huling pirma, ang huling hakbang. Ang clause tungkol sa trusteeship ang pinakaimportante. Dagdag ni Julian, itinuturo ang isang pahina gamit ang makapal niyang daliri. Gumagawa ito ng isang hiwalay na administratibong katawan na pinamumunuan ng Board of Trustees, na sina Marcus at ako para bantayan lahat ng voting shares. Para ito sa katatagan, Arthur, para hindi basta-basta makagawa ng emosyonal na desisyon ang kahit sinong partido, kahit miyembro ng pamilya na pwedeng makasira sa kumpanya. Tahimik si Arthur Sterling, nakatingin sa malayo. Siya ay, inikot niya ang amber na likido sa baso, ang yelo ay mahinang tumunog. Isang malungkot na tunog sa tahimik na silid. Nakaramdam si Elena ng awa para sa kanya. Para siyang hari na magalang na dinadala sa kanyang sariling pagbibitiw. Mukha siyang pagod, hindi sa negosyo, kundi sa laban. Ang apoy na nagtayo ng isang imperyo ay unti-unting humuhupa. Habang naghahain siya ng pangunahing putahe, isang wagyu steak na mas mahal pa kaysa sa lingguhang pamimili niya, napatingin siya muli sa mga dokumento. Itinabi ni Marcus ang isa sa mga kopya para bigyan ng lugar ang kanyang plato. Iniwang bukas. Puno ng siksikang mga talatang may numero ang pahina, parang gubat ng mga legal na salita na ginawa para hindi maintindihan ng karaniwang tao. Pero hindi si Elena ay karaniwang tao. Sandaling lumipad ang kanyang tingin sa teksto. Sanay na siya dito, parang reflex na mula sa libu-libong gabing nag-aaral sa library ng batas. Napansin niya ang isang parirala tungkol sa kaso ng voluntaryong pagreretiro o pagbibitiw ng mga tagapagtatag dahil sa personal na dahilan o medikal na pagkakakilanlan ng pagkakasakit. Karaniwan itong gamit sa mga dokumento ng pagpapalit ng posisyon. Pero yung sumunod na bahagi sa isang subsection na medyo pababa pa ang nagpawala ng hininga sa kanya. Lahat ng voting rights ng founders Class A shares ay hindi na pwedeng bawiin at permanente nang ililipat sa Sterling Legacy Trust na pamamahalaan ng mga itinalagang pangunahing tagapangalaga habang buhay ng kumpanya hindi na mababago at permanente. Umiikot yung mga salita sa isip niya. Naalala niya yung isang brutal na case study mula sa third-year contract law niya kay Professor Albright. Tinawag itong ang ambush clause. Isang corporate takeover artist ang gumamit ng halos kaparehong salita para lokohin ang tagapagtatag ng isang family-owned na pharmaceutical company. Plano ng tagapagtatag na ipasa at iwan ang kumpanya sa kanyang mga anak. Pero yung trust document na pinirmahan niya, may sikretong trigger. Nang pirmahan niya yung retirement papers niya, hindi lang niya inilipat ang pamamahala. Permanenteng nawala sa pamilya niya ang kontrol sa boto. Legal na ninakaw sa kanila ang kumpanya sa harap ng lahat gamit yung sariling dokumento ng tagapagtatag. Ang pirma bilang sandata, paulit-ulit na ipinaliwanag ni Professor Albright. Ang pinakamapanirang salita sa isang kontrata ay hindi yung mga sigaw sa boardroom, yung mga bulong sa fine print. Hindi na mababawi, permanente, habang buhay. Yan ang mga salitang nagpapalakas ng kontrata. Bumilis ang tibok ng puso ni Elena sa dibdib niya. Pwede bang siya rin yung si Julian Vance, isa sa pinakarespetadong abogado sa New York? Si Marcus Thorne ang piniling tagapagmana ni Sterling. Parang imposible. Siguro'y may hindi pagkakaintindihan. Nalilito siya dahil sa kalawang na kaalaman sa batas. Nagpatuloy siya sa trabaho, gumagalaw ang mga kamay niya ng parang autopilot, pero naglalagablab ang isip niya. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga salita. Voluntaryong pagreretiro, medikal na sertipikadong hindi makakagawa. Ano ba ang ibig sabihin noon? Isang doktor na binabayaran ng mga trustees. At sino nga ba ang pangunahing mga trustees? Sina Marcus at Julian?
Paano naman si Sarah? Ang anak niya, dapat sana'y pinoprotektahan siya ng dokumento. Pero kung totoo ang takot ni Elena, mawawalan siya ng kahit anong kontrol. Makukuha niya ang pera, ang dividends, pero ang kapangyarihan, ang totoong pamana ay para kay Thorne at Vance magpakailanman. Nakakalito ang moral na pasya. Ang trabaho niya, ang tanging pinagkukunan niya ng pera para alagaan ang nanay niya, ay nakasalalay sa pagiging hindi napapansin. Ang pagbanggit ng ganitong hinala, hindi lang basta paglabag sa patakaran. Para na rin siyang nagpakamatay sa propesyon. Tatanggalin siya agad at malamang ay hindi na siya papasukin sa kahit anong mamahaling lugar sa syudad. Tatawagin siyang baliw, isang reklamadang empleyado, isang wala lang na nagtatangkang makialam sa mga bagay na hindi niya kayang intindihin. Gets ko. Tama sila. Wala siyang kwenta, isang waitress lang siya. Pero nung tumingin siya kay Arthur Sterling, nakita niya yung lungkot na nakaukit pa rin sa mga mata niya, yung pagod ng isang taong nawala ng sandigan. Pinagkakatiwalaan niya yung mga lalaking to. Pinipirmahan niya yung dokumento kasi naniniwala siya na yun ang gusto ng yumaong asawa niyang si Evelyn. Niloloko siya ng dalawang taong pinagkakatiwalaan niya sa mundo. Biglang sumagi sa isip niya ang imahe ng sariling nanay, mahina pero lumalaban. Tinuruan siya ng nanay niya na ang integridad ang pinakamahalaga. Isang bagay sa buhay na hindi pwedeng agawin ng iba sa'yo. Ikaw lang ang makakapagbigay nito. Ano kaya ang gagawin niya? Lahat ng instinct niya para makaligtas ay sumisigaw na manahimik na lang, tapusin ang shift, kuhanin ang tips, at umuwi na. Pero yung boses ni Professor Albright, yung alaala ng mga prinsipyo niyang iniwan, at yung pagtingin sa matanda, nag-iisa na lalaki na parang papatayin na, hindi niya kayang baliwalain yon. Na-observe na ang panghimagas, na ibuhos na ang kape, at si Julian Vance ay inilagay ang huling pahina ng pirma sa harap ni Arthur. Nilapag niya ang mabigat na gold-plated na fountain pen sa tabi nito. Dito lang Arthur, mahinang sabi ni Julian, ang boses niya parang seda na dumadaloy. Tapos na, ligtas na ang iyong alaala. Yumuko si Marcus Thorne ng bahagya, may parang mangangaso siyang tindig. Ang ngiti niya ay masikip pero puno ng inaasahan. Inalis ang takip ng panulat. Ang nib ay lumutang sa ibabaw ng papel. Parang lumiit ang mundo sa iisang nakakatakot na sandali ng pagkakadikit. Alam ni Elena na ilang segundo na lang ang meron siya para kumilos. Parang bumagal ang oras, humahaba at humihina na parang tunaw na metal. Salamin. Ang kaluskos ng nib ng panulat sa makapal at malinamnam na papel ay parang paparating na putok ng baril sa tahimik na kwarto. Matatag ang kamay ni Arthur Sterling, ang kanyang mukha ay puno ng katiyakan. Handa na siyang ibaba ang kanyang pasanin. Nagmamadali ang isip ni Elena, naghahanap ng paraan. Hindi siya pwedeng sumigaw, hindi siya pwedeng mag-akusa. Isang pagkakataon lang siya, isang bala, at kailangang sobrang eksakto. Huminga siya ng malalim, kinuha ang pilak na pitaka ng tubig mula sa kanyang tray at lumapit sa mesa. Kumakaba ang kanyang puso. Pabilis na pagtibok ng puso niya sa dibdib, ang lakas na sigurado siyang naririnig ng mga lalaki. Bawat hakbang niya ay maingat, tinimbang-timbang, perpektong ginaya ang kilos ng isang waitress na ginagawa lang ang trabaho. Nang makarating siya sa tabi ni Arthur Sterling, ang kamay niya, yung hawak ang mabigat na pitser, ay bahagyang kumilos, halos di mapansin. Isang galaw na paulit-ulit niyang pinraktis na iwasan, pero ngayon, ginamit niya ito ng buong lakas ng loob. Konting malamig na tubig mula sa yelo ang lumagpas sa gilid ng pitser. Hindi ito tumama sa mahalagang dokumento, pero tumapon ito sa makintab na pulang lamesa. Halos kaharap lang nito, isang kumakalat na madilim na likido na sumira sa malinis na ibabaw. "Oh, Ginoong Sterling, sobra akong sorry." Huminga siya ng malalim, halong formal na paggalang at totoong takot na para bang titigil ang puso. "Ang clumsy ko talaga. Patawarin mo ako." Pinatingin siya ni Marcus Thorne ng may galit na parang lason.
Ingat ka sa ginagawa mo, tanga. Sabi niya na parang isang mahinang hampas ng latig. Si Julian Vance naman ay halatang naiinis lang, parang may langaw na pumasok sa sagradong lugar, pero epektibo ang plano. Ang kilos ay nahiinto si Arthur Sterling sa pagsusulat. Itinaas niya ang panulat, nawala ng focus. Tumingin siya sa natapon at kay Elena, mukha niyang pagod na pagod kaysa galit. Ayos lang yan, konting tubig lang yan, wala namang nasira. Mabilis na kinuha ni Elena ang isang tela mula sa kanyang apron. Nang yumuko siya, para punasan ang natapon, nilapit niya ang ulo sa balikat ni Arthur, parang nagkaroon ng konting init sa malamig na silid. Amoy malinis at simpleng sabon ang kanyang dala, labis na iba sa mamahaling pabango ng ibang kalalakihan. Ito ang kanyang pagkakataon. Ang tinig niya ay halos hindi marinig, isang aninong tunog na para lang sa kanya. Huwag mong pipirmahan yan, bulong niya mabilis at matalim. Natigilan si Arthur Sterling. Hindi siya lumingon, pero naramdaman niyang nanikip ang mga kalamnan sa kanyang balikat sa ilalim ng mamahaling jacket ng kanyang suit. Pinilit niyang ipagpatuloy ang mga salita na bumagsak na parang baha ng kontroladong takot. Pahina 14, Section 3, Subsection B, ang clause tungkol sa trusteeship. Isang patibong na clause, hindi na mababawi. Humila siya, pinunasan ang natitirang tubig sa mesa, tapos na ang trabaho niya, tumayo siya, diretso, mukha niyang walang pakialam at umatras ng ilang hakbang mula sa mesa, kamay niya'y nakatupi sa likod. Siya ang naghagis ng granada. Ngayon, kailangan niyang hintayin ang pagsabog. Sandali, walang nangyari. Ang katahimikan sa kwarto ay sobrang lalim, parang hinugot ang hangin sa paligid. Si Marcus Thorne ang unang nagsira ng katahimikan, napangiti at napatawa ng bahagya. Ano yon? Nagbigay ba ng legal na payo sa'yo yung katulong, Arthur? Tiningnan niya ulit si Elena ng matindi. Tinanggal ka na. Kukunin mo na ang gamit mo at umalis ka na ngayon din. Inaayos ni Julian Vance ang kanyang korbata, nangingitim ang mukha sa galit. Nakakabaliw ito. Kitang-kita naman na hindi maayos ang babae. Dapat tawagan na ang security, pero hindi sila pinansin ni Arthur Sterling. Hindi niya tiningnan si Elena. Nakatingin siya sa linya ng pirma, hawak pa rin ang panulat ng maluwag sa kamay. Ang mga salita niya ang parang susi na nagbukas ng kandado sa loob niya. Kandado na nakakalimutan na niyang nandyan. Instinct niya iyon. Yung pakiramdam sa dibdib na nagsabi sa kanya na bumili habang ang iba ay nagbebenta para mag-invest sa isang teknolohiyang hindi maintindihan ng kahit sino para pagkatiwalaan ang isang batang engineer na may kakaibang ideya. Ito ang instinct na siyang nagpatayo ng kanyang imperyo. At sa nakalipas na 2 taon, ito ay nanahimik, natabunan ng ulap ng kalungkutan. Ngayon, ito ay sumisigaw. Kita niya lahat sa isang iglap. Ang nakakabagabag na kasigasigan ni Marcus, ang bihasang halos mabangis na pagkakatulog ni Julian, ang tuloy-tuloy na pressure nitong mga nakaraang buwan, ang paraan nila na inihiwalay siya sa ibang mga tagapayo, ang paraan nila na binabaliwala ang mga alalahanin ng kanyang anak na babae bilang simpleng pagsuway ng bata. Hindi ito nagkakasya sa loob ng isip niya. Mga piraso. Pero ngayon, dahil sa bulong na babala ni Elena bilang mitsa, unti-unting nagkabit-kabit ang mga piraso hanggang sa bumuo ng isang nakakatakot na larawan. Dahan-dahan niyang inilagay ang walang takip na panulat sa mesa, perpektong paralel sa dokumento. Ang maliit na click na narinig ay tumunog na parang gavel. Tapos, itinangil niya ang ulo niya at sa unang pagkakataon ng gabing iyon, nawala ang ulap sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng matalim at matibay na linaw na naging dahilan kung bakit siya ay naging alamat. Tumingin siya lampas kay Marcus, lampas kay Julian, at ang tingin niya ay direktang tumama kay nakatayo si Elena na parang nagyayelo sa tabi ng gasolinahan. Huminto ang lahat ng huminga sa loob ng kwarto. Akala ni Marcus at Julian natatawa siya, hihingi ng paumanhin sa pagkaabala o ipapalayas siya. Akala nila
pipirma siya. Pero ang ginawa niya pagkatapos ay ikinagulat nilang lahat. Binibini. Tahimik ang boses ni Arthur Sterling, pero ramdam ang autoridad na matagal nang nawala buong gabi. Boses iyon na kumukontrol sa mga boardroom at nagpapabagsak ng mga pamilihan. Nakuha mo ang atensyon ko. Napakawala ng panga ni Marcus. Arthur, anong ginagawa mo? Waitress siya. Grabe, ito ay isang malaking palabas lang. Tumahimik ka, Marcus, sabi ni Arthur nang hindi inaalis ang tingin kay Elena. Malumanay ang utos niya, pero talas na talas parang kutsilyo. Natigilan si Marcus na para bang tinamaan, agad niyang pinisil ang bibig. Ipinakita ni Arthur Sterling ang kanyang bukas na palad patungo sa bakanteng upuan sa tabi niya. Isang pwesto para sa mataas na opisyal, hindi para sa isang server. Sige nga, sabi niya, umupo ka. Ang imbitasyon ay talagang hindi inaasahan, sobrang taliwas sa mahigpit na sistema ng hirarkiya. Sa mundo nila, biglang nanahimik ang lahat. Naramdaman ni Elena ang pagkahilo. Parang umuuga ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang pagupo sa mesa ay hindi lang basta paglabag sa patakaran, parang winawasak niya ang mismong realidad niya. Arthur, Diyos ko naman. Napula na ang mukha ni Julian Vance, parang nagtatampo. Sobra na to, hindi na ito tama. Nasa gitna tayo ng pagpapatupad ng $9 bilyong trust agreement. Hindi mo pwedeng kunin ang payo legal mula sa isang waiter. Sa wakas, tumingin si Arthur sa matagal na niyang kaibigan. Ang tingin niya sa mga mata nito, yelo ang bakal. Julian, sa loob ng 40 taon, milyon-milyon na dolyar na ang binayad ko sa iyo para sa payo mo. Ngayong gabi, libre naman ang inalok sa akin. Negosyante ako, hindi ako tumatanggi sa libreng sample. Bumalik ang tingin niya kay Elena. Ang upuan, Miss Ramirez, ang sabi niya, halos bumulong. Elena Ramirez. Miss Ramirez, pakiusap. Pakiramdam niya mabigat na bakal ang mga binti niya, pero pinilit niyang gumalaw. Lumakad siya ng ilang hakbang papunta sa mesa, tahimik ang mga sapatos niya sa makapal na alpombra. Hinila niya ang mabigat na leather na upuan at umupo ang kanyang tuwid ang likod niya. Ramdam niya ng husto ang simpleng itim niyang uniforme, pati ang bahagyang amoy ng singaw mula sa kusina na dumikit sa kanya. Para siyang uwak sa tabi ng mga pikak sa mesa. Ipinahilig ni Arthur ang nakatali na dokumento papunta sa kanya sa makintab na mesa. Ipakita mo sa akin. Nanginig ang mga kamay ni Elena habang inaabot ang dokumento. Ang mamahaling papel ay parang dayuhan sa ilalim ng kanyang mga daliri. Mabilis niyang binuksan ang mga pahina. Ang isip niya bilang abogado ang nangibabaw. Unti-unting nawala ang takot habang lumilitaw sa isip niya ang pamilyar na ayos ng legal na teksto. Siya ay, nahanap ko na ang pahina. Pahina 14. Dito, sabi niya, bahagyang tumibay ang loob sa tinig. Itinuro niya ang Section 3, Subsection B. Ang wikang ginamit dito para sa revocable at permanenteng paglilipat sa Sterling Legacy Trust ang mekanismo. Mekanismo para saan? Tanong ni Arthur, nakatitig ng mabuti sa kanya. Para sa isang hostile takeover na nakatago bilang succession plan, sabi ni Elena, mas malakas ang dating ng mga salita kaysa sa inaasahan niya. Kumabog ang ugat sa tinig ni Marcus Thorne. Ito ay paninirang puri. Walang ideya siya sa sinasabi niya. Arthur, ang loko nito. Hindi siya pinansin ni Elena, diretso siyang kinausap si Arthur. Ang clause ay nagkakabisa kapag nangyari ang isa sa tatlong bagay. Ang voluntaryong pagre-retiro mo, ang pagbibitiw mo sa trabaho, o ang medically certified na hindi ka na makapagtrabaho. Yung unang dalawa, malinaw naman, pero yung pangatlo, sino ba ang nagbibigay ng sertipikasyon na yon? Ayon sa Section 5, isang medical panel na itinalaga ng mga pangunahing trustees. Tumingin siya mula sa pahina. Pinapili ng dokumento si Mr. Thorne at si Mr. Vance lang ang nag-iisang pangunahing tagapangalaga. Naging malinaw ang lahat na parang nakakapanlumo. Kaya, kung sakaling magkaroon ako ng stroke, sabi ni Arthur, halos bulong ang boses niya. O kung sakaling magkaroon ako ng demensya, o kung may doktor na nasa payroll nila ang magsabing meron ako, kukunin nila ang kontrol,
Hindi pansamantala lang, permanenteng kontrol. Oo, tugon ni Elena. At dahil hindi na ito pwedeng bawiin, hindi na maaring kunin ng anak mong si Sarah ang kontrol. Siya ay magiging benepisyaryo lang ng mga pinansyal na hatian ng trust, pero hindi niya walang kapangyarihan sa pagboto. Pasahero na lang siya sa kumpanyang itinayo ng pamilya niyo. Mapupunta ang kontrol ng Sterling Enterprises kina Ginoong Thorne at Ginoong Vance ng tuluyan. Sa wakas, nahanap ni Julian Vance ang kanyang tinig na may galit at pagkadismaya. Grabe itong maling interpretasyon ng isang karaniwang protective clause. Ginawa ito para pigilan ang mga kalaban na samantalahin ang kawalan ng liderato. Binabaluktot mo ito. Ignoranteng babae. Kung ganoon, bakit? Matatag ang boses ni Elena kahit nanginginig ang mga kamay niya. Bakit nga ba? Walang clawback provision. Bakit walang clause na nagpapahintulot sa board o shareholders na bumoto para bawiin ang trusteeship kapag nakarecover kayo? Bakit ang salitang irrevocable ay nakatali lang sa pag-transfer ng voting rights at hindi sa mismong pagbuo ng trust? Dapat may tamang protective clause na may fail-safes. Parang may pintutong dokumento na nakalock lang mula sa loob, tahimik. Ang legal na eksaktong argumento niya, ang kalmado at di matatawarang lohika nakabitin sa hangin. Hindi siya basta waitress na may kutob lang. Pinag-aralan niya ito ng mabuti, nila ang kanilang sandata at inilapag ang mga piraso nito sa mesa para makita ng lahat. Umupo nang nakasandal si Arthur Sterling sa kanyang upuan. May dahan-dahang ngiting mabagsik na kumalat sa kanyang mukha. Hindi ito ang ngiti ng tuwa. Ngiti ito ng isang leon na natutulog sa araw, pero ginising ng mga hangal na jakal na patuloy na pumukpok. Pinaglalaroan siya ng mga ito sa loob ng mga buwan, baka taon pa, inalagaan, pinamahalaan, at ginabayan siya papunta sa eksaktong sandaling ito ng dalawang lalaking pinagkakatiwalaan niya. Tumingin siya kay Marcus na ang mukha ay parang maskara ng maputlang, pawis na galit. Tumingin siya kay si Julian, iniiwasan ng tingin, nakatitig sa mga kamay niya na parang hindi niya pa nakikita noon na maayos ang pagkakagupit. Ang pagtataksil ay sobrang lalim, sobrang tindi, halos parang may klase ang panlilinlang. Tapos si Arthur Sterling gumawa ng isang bagay na lalo pang nagpagulat sa lahat kaysa imbitasyon niya kay Elena. Inabot niya ang bulsa, kinuha ang kanyang phone at inunlock ito. Hindi siya tumawag sa security, hindi rin siya tumawag sa pulis. Ni-scroll niya ang contacts at pinindot ang isang pangalan. Tumunog ang phone ng 2 beses bago sumagot ang isang matinis na boses. David, ito si Arthur. Oo, alam kong late na. Kailangan kitang gisingin. Pinapadala ko sa iyo ang litrato ng isang pahina ng kontrata. Kailangan kong malaman kung nilalagdaan ko ba ang sarili kong sentensya sa kamatayan. Huminto siya sandali, nakikinig. Hindi si Julian. Kailangan ito ng bagong pares ng mata. Mga mata na nagtatrabaho pa para sa akin. Tinapos niya ang tawag, kumuha ng litrato ng pahina 14 ng matatag ang kamay, at pinadala ito. Tapos, inilagay niya ang telepono na nakaharap sa mesa. Ang screen ay nagliwanag sa tahimik na kwarto, isang digital na bonfire kung saan silang lahat nakaupo, naghihintay ng hatol. Ang paghihintay ay sobrang sakit. Yung 10 minuto na sumunod, parang ang tagal-tagalan, pinalawig ng nakakabinging katahimikan. Ang tanging naririnig lang ay yung malayong ugong ng syudad at yung mabilis at mababaw na paghinga ni Marcus Thorne. Nakaupo si Julian Vance na parang estatwa, ang mukha niya puti at hindi mabasa ang emosyon. Parang tumanda siya ng 10 taon sa loob ng ilang sandali. Nananatili si Elena sa kanyang upuan, mahigpit ang kapit ng mga kamay niya sa kaniyang kandungan. Pakiramdam niya ay parang nasa panaginip siya, isang tagapanood ng isang drama na hindi niya sinasadyang pinasimulan. Siya ang gumawa. Kanya na yan. Yung iba, hindi na niya kontrolado. Bigla, yung telepono sa mesa tumunog ng sobrang lakas sa tensyon ng paligid. May text message na lumabas sa screen.
Lumapit si Arthur para basahin. Seryoso ang mukha niya. Tapos, sinwipe niya para sagutin yung tawag, nilagay sa speaker para marinig ng lahat sa kwarto. Arthur, ako to, si David. Mabagsik ang boses sa telepono, parang isang lalaking nasa late 70s na galing lang sa tulog. Saan mo ba nakuha tong dokumentong to? Ito na yung bago ko. Legacy Trust, si David Julian ang gumawa, sabi ni Arthur. Pantay ang tono at walang emosyon. May tuyong tawa na walang halong saya mula sa kabilang linya. Si Julian Vance ang gumawa nito, Arthur. Hindi ito dokumento ng trust, parang guillotine ito. Ang salita sa subsection B ay mang-aapi, parang legal na bitag ito. Kapag pinirmahan mo ito, hindi mo pinoprotektahan ang legacy mo, ibinibigay mo na. Sino mang pipirma nito ay sumusuko ng permanenteng kontrol sa kanilang voting shares sa napakalawak na kondisyon. Sobrang selyado nito. Malupit at sa totoo lang, ito ay pinakamalalang uri ng kapabayaan sa propesyon. Ganyan ang isusubo mo sa katunggali sa negosyo, hindi sa kaibigan. Ang boses ni David, isang retiradong pero kilalang kilala at matapang na corporate lawyer, ang huling patama. Salamat, David, mahinang sabi ni Arthur. Iyon lang ang kailangan kong malaman. Tinapos niya ang tawag at inilagay ang telepono sa mesa. Bumagsak ang harang ng pagtanggi. Arthur, pwede kong ipaliwanag, panimula ni Julian. Nangangatog ang boses niya dahil sa pagkadismaya. Nagkakamali lang ito. Oo, matindi ang pananalita, aminado ako. Pero para yan sa pinakamataas na proteksyon. Iniisip kita. Ikaw ba yung si Julian? Malambing pero mabigat ang boses ni Arthur. Iniisip mo ba ako nang gawing kayo ni Marcus ang nag-iisang permanenteng tagapangasiwa? Iniisip mo ba ako nang isulat mo ang probisyon na pwedeng tanggalan ng karapatan ang sariling anak ko? Iniisip mo ba ang 40 taon nating pagkakaibigan nang isulat mo ang pagsuko ko? At tinawag mo pa itong plano ng pamumuno? Napawi ang kapangahasan at galit ni Julian Vance na para bang naubos na siya ng enerhiya. Naiwan siyang nakayuko at talo na parang matandang lalaki. Inilubog niya ang mukha sa mga kamay, hindi makatingin kay Arthur. Tumingin naman si Arthur kay Marcus Thorne. At ikaw naman, aking tinuruan, ang anak na hindi ko kailanman nagkaroon. Binigyan kita ng lahat, isang karera, ang tiwala ko, ang paggabay ko. Pero sa totoo lang, hinihintay mo lang na tumanda ako at mapagod para ipasok ang kutsilyo. Hindi tulad kay Julian, hindi natumba si Marcus. May ngiting mapanukso na umikot sa kanyang magandang mukha. Unti-unting nawala ang maskara ng tapat na tauhan na nagpakita ng matinding sama ng loob sa ilalim nito. Walang binigay sa akin na hindi ko kinita ng 10 beses pa. Bungad niya na nanginginig ang boses sa galit. Ako ang nagtayo ng kumpanyang ito kasama ka. Ako ang nagdala nito sa ika-21 siglo habang ikaw ay nalulungkot pa sa nakaraan. Pamana ko to pati na rin sa'yo. Hindi mo talaga balak ibigay sa akin. Palaging yung hindi marunong magpasalamat na anak mong artistang yun ang papatakbuhin at sisirain ito. Gawin ko ang kailangan kong gawin. Ipagtanggol ko ang pinagawa ko. Anong pinagawa mo? Dahan-dahang tumayo si Arthur Sterling mula sa kanyang upuan. Hindi siya matangkad na lalaki, pero sa sandaling yon, parang siya ang punong-puno ng silid. Napakalaki ng dating niya, parang lakas ng kalikasan. Wala kang pinagawa, tagapangalaga ka lang, tagapamahala. Hindi ka nagtatayo, Marcus. Palihim kang gumagalaw. Nagsasanhi ka ng mga plano, kumukuha ka, naglakad siya palibot ng mesa hanggang sa mapunta siya sa likod nina Marcus at Julian. Diniligan niya ng kamay ang balikat nila, isang kilos na nakakagulat sa sobrang lapit at nakakatakot. Ganito ang totoo. Ang mangyayari, sabi niya, mababang bulyaw ang boses. Mananatili kayong dalawa sa kwarto na to. Hindi kayo pwedeng tumawag. Hindi kayo pwedeng mag-send ng emails. Mga 5 minuto mula ngayon, papasok ang head ng security ko, isang tao na mas tapat kaysa sa inyo. Siya ang mag-escort sa inyo palabas ng building. Ifi-freeze ang mga corporate accounts ninyo. Bawiin ang access ninyo. Bago mag 9 rush ng umaga bukas,
Magfi-file na ang bagong legal team ko ng kaso laban sa inyo para sa conspiracy at attempted corporate fraud. Hindi ko lang kayo tatanggalin sa trabaho. Gagawin ko talaga. Sisiraan kita. Gagawin kong wasakin ang mga career nyo ng sobra-sobra hanggang hindi na kayo makahanap ng trabaho kahit sa pagtitinda ng hotdog. Klaro ba? Walang sumagot. Naupo silang durog sa bigat ng sinabi niya. Tinanggal ni Arthur ang mga kamay niya sa kanila na para bang kontaminado. Bumalik siya sa upuan niya, pagod pero determinado ang kilos. Tapos na ang laban. Natalo na ang mga traidor. Tumingin siya sa kabila ng mesa kay Elena na pinanood ang buong eksena na halong takot at paghanga. Ang silid ngayon ay parang sementeryo ng apo yung 40 taon na pagkakaibigan at isang dekadang mentorship. Siya, ang waitress, ang nag-iisang buhay na kasama doon. Umupo siya, ang galit na unti-unting nawawala sa mukha niya, pinalitan ng matinding pagod na tila sumalubong sa butot balat. Tumingin siya sa kanya, ang mga mata niya puno ng halo-halong pasasalamat, kuryosidad at respeto. Miss Ramirez, sabi niya habang bumabalik ang boses niya sa normal na tono ng usapan. Sa tingin ko may utang na loob ako sa'yo na hindi ko kailanman mababayaran ng buo. Huminto siya saglit, tinitingnan ng mukha niya. Pero mas interesado ako sa isang bagay ngayon. Ngayon, saan ba natutunan ng isang waitress na alisin ang bisa ng kontrata parang isang bihasang abogado? Nakahang sa hangin ang tanong, parang tulay sa pagitan ng kanyang mundo at ng kanya. Nakalampas na ang agarang panganib. Pero para kay Elena, nagsisimula pa lang ang pinakamakabagabag na usapan sa buong buhay niya. Nilunok ni Elena nang malalim ang adrenaline mula sa sagupaan na unti-unting humuhupa, na nag-iiwan ng nanginginig na kawalang katiyakan. Lahat ng mga mata sa kwarto, kasama ang matinding titig ni Arthur at ang talagang galit na mga tingin ni Marcus at Julian, ay nakatuon sa kanya. Siya, sabi niya, naputol ang boses niya sa unang pagkakataon. Nag-aral ako ng batas sa Colombia. Napataas ang kilay ni Arthur sa gulat. Batas sa Colombia? Hindi madaling makapasok doon, lalo na ang mag-excel. Ano ang nangyari? Simple lang ang tanong, pero ang sagot ay buong kwento ng kanyang mga pangarap na nawasak. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Mga kamay na nagdadala ng mabibigat na tray at nagpapakintab ng mga kubyertos. Mga kamay na dapat ay nagdadala ng mga legal na dokumento. Ang nanay ko, mahinahon niyang sabi. Nagkasakit siya, isang malalang kaso ng MS. Ako ang nag-iisa. Isang semestre na lang bago siya magtapos. Pero dahil sa mga gastos sa ospital at sa pangangalaga na kailangan niya, napilitan akong huminto sa pag-aaral. Kailangan kong magtrabaho. Hindi niya na sinabi ang bigat ng utang, ang mga gabing walang tulog, at ang palaging pag-aalala. Hindi na niya kailangang sabihin iyon. Sapat na ang mga simpleng katotohanan. Isang tingin ng pag-unawa at tunay na malasakit ang bumalot sa mukha ni Arthur Sterling. Alam niya ang pagkawala. Alam niya kung ano ang pakiramdam na mabago ang mundo mo dahil sa karamdaman. Dahan-dahan siyang tumango, iniisip ang kwento niya. Kaya isinalin mo ang kinabukasan mo para mag-alaga ng pamilya mo. Hindi niya tinanong, kundi kinumpirma lang. Parang buod ng buhay niya nitong nakaraang 3 taon. Isang sakripisyo na naintindihan niya. Integridad. Mukhang bihira yan ngayong gabi. Tahimik siya sandali, malalim ang iniisip. Nakaupo sina Marcus at Julian na parang mga bilanggo sa kamatayan. Nakalaang parusa ang kanilang kapalaran, pinipilit panoorin ang kakaibang ugnayan ng Titan na gusto nilang pabagsakin at ng waitress na humadlang sa kanila. Sa wakas, muling nagsalita si Arthur at nagbago ang tono niya mula sa pag-iisip tungo sa pagtitiyak. Binabayaran ka ng Gilded Lantern ng $15 kada oras, dagdag pa yung tips. Sa magandang gabi, pwedeng kumita ka ng $500. Nagulat si Elena sa diretsyo nitong tanong, pero tumango siya. Ganun nga yata. Hindi sapat, sabi niya ng simple. Hindi para sa utak na meron ka, hindi para sa karakter na ipinakita mo. Yumuko siya ng bahagya, magkadikit ang mga kamay sa mesa. Miss Ramirez, nasa mahirap akong sitwasyon.
Naguguluhan ang kumpanya ko. Kompromiso na ang buong executive leadership ko. Ang dalawang lalaking pinagkatiwalaan ko para protektahan ang legacy ko ay ngayon sinusubukan lang. Nakaw mo na. May gulo akong kailangang ayusin. Sobrang laki, sobrang komplikado, at sobrang pangit na gulo. Huminto siya sandali. Tinitingnan siya ng matindi. Kailangan ko ng mga taong mapagkakatiwalaan ko. Higit pa doon, kailangan ko ng mga taong hindi lang loyal, kundi matalino rin. Mga taong nakikita ang mga detalye na hindi napapansin ng iba. Mga taong may tapang magsalita kapag may mali, kahit na may personal na panganib. Mabilis muli ang tibok ng puso ni Elena. Pero ngayon, hindi ito takot. Isang marupok, nakakatakot na sinag ng pag-asa ang sumilay. Hindi kita binibigyan ng gantimpala, miss. Sabi ni Arthur Ramirez, nilinaw niya ang pagkakaiba. Ang reward ay parang thank you note o cash bonus na pwede mong ipasok sa bangko. Pero gusto kong ialok sa iyo ang iba pa. Gusto kitang bigyan ng oportunidad. Pinatigil niya sandali ang salita sa hangin. Bukas ng umaga, magtatayo ako ng transition team. Ang layunin nito ay magsagawa ng buong audit mula taas hanggang baba sa Sterling Enterprises. Susuriin natin bawat kontrata, bawat departamento, bawat portfolio ng mga executive. Hahanap tayo ng kahit anong pagkakataon ng pandaraya. Sayang pera at pagkakanulo na tinago ni Marcus at ng mga kasama niya sa kumpanya ko. Mahaba at mahirap na trabaho to. Huminga siya. Gusto kitang mapasama sa team na yan. Napanganga si Elena. Ang alok na yon ang layo sa inaasahan niya kaya hindi niya ma-absorb agad. Siya ay mapasama sa corporate transition team. Waitress lang siya, hindi nakatapos ng law school. Mr. Sterling, naungol siya. Wala po akong degree, hindi po ako kwalipikado. Hindi ka kwalipikado, pinutol siya niya, pero hindi naman masama ang tono. Miss Ramirez, ngayong gabi ginawa mo ang ginawa ng ang buong board, ang mga external auditors ko, at ang 4 taong kaibigan ko na abogado ay hindi nagawa iyon. Ikaw ang nagligtas sa kumpanya ko sa isang bulong na pangungusap lang. Nakita mo sa loob ng 10 segundo ang mga bagay na tinago nila ng ilang buwan. Para sa akin, hindi matatawaran ang kwalifikasyon mo. May talento ka na hindi matuturo sa loob ng classroom. Tinatawag itong linaw at napakahalaga nito. Nagbigay siya ng panimulang sahod. Nakakabigla ang halaga, mas malaki pa kaysa kinita niya sa loob ng 5 taon sa restaurant. Sapat na yon para bayaran lahat ng utang. Mga gastusin sa medikal ng nanay niya para makakuha ng pinakamagandang alaga para makahinga na siya ng maayos. Pero hindi lang iyon tungkol sa pera. Ito ang pangalawang pagkakataon na akala niya hindi na niya makukuha. Isang pagkakataon para mabawi ang kinabukasang ninakaw sa kanya. May kondisyon, dagdag ni Arthur, seryoso ang mukha. Ang unang assignment mo ay makipagtulungan sa anak kong si Sarah. Hindi siya nagtitiwala kay Marcus mula pa sa simula, pero stubborn ako, kaya di ko pinakinggan. Kailangan kong ayusin ulit ang tulay na yan. Kayo ni Marcus ay magtutulungan. Sisimulan niyo sa kalat na to. Siya, itinuro ang peke nilang dokumento. Tutulungan mo siyang maintindihan ang negosyo na mamanahin niya. At baka matulungan mo rin akong makabalik ng koneksyon sa sarili kong pamilya. Bumukas ang pinto ng Olympus Room. Pumasok ang isang matangkad at seryosong lalaki na nakaitim na suit. Siya ang head of security ni Arthur. Tumingin siya kay Arthur, naghihintay ng utos. Itinuro ni Arthur Sterling ang 2 disgraced na executives. Frank, pakipalaot si Ginoong Thorne at Ginoong Vance palabas ng gusali. Huwag silang hahayaan na humawak ng kahit ano habang palabas sila. Tumango si Frank na walang ipinakitang emosyon at lumipat sa gilid ng 2 lalaki. Tumayo si Marcus Thorne na may mukha na puno ng galit at hinarap si Elena ng isang huling mapanukso na tingin bago siya dinala palayo. Hindi tumingin si Julian Vance sa kahit kanino. Tahimik siyang lumabas na parang multo, iniwan ang tagpo ng kanyang sariling pagpapahirap. Muling nanahimik ang kwarto. Nandito na lang sina Elena at Arthur Sterling, ang waitress at ang bilyonaryo. Pero hindi na sila tulad ng dati. Hindi na sila tagapaglingkod at customer. May bago na silang relasyon. Buong buo. Tinitigan ni Elena ang lalaking nag-alok sa kanya ng tulong,
Isang paraan para makabalik sa buhay na akala niya ay nawala na ng tuluyan. Naalala niya ang kanyang ina, ang walang katapusang mga shift, ang bigat na dinadala niya ng 3 taon. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakakita siya ng liwanag sa dulo ng lagusan. Huminga siya ng malalim at matatag, unti-unting nawala ang waitress at muling sumulpot ang abogado. Ginoong Sterling, sabi niya, malinaw at matatag ang boses. Tinanggap ko po. 6 na buwan ang lumipas, nakatayo si Elena Ramirez. Nasa ulo ng mahabang obsidian na mesa sa pangunahing boardroom ng Sterling Enterprises. Mabigat ang hangin sa amoy ng mamahaling kape at tahimik na tensyon. Hindi siya ang nagserbisyo ng kape. Siya ang nangunguna sa pagpupulong. Kalma at maingat ang kanyang boses nang pindutin niya ang huling slide ng kanyang presentasyon. Ipinapakita nito ang mungkahing pagbabago sa estruktura ng Venture Capital Division ng kumpanya, isang sektor na ginagamit ni Marcus Thorne bilang personal na pondo. Sa kabila ng mesa, isang matigas ang ulo na lalaki na nagngangalang Robert Davenport, isang board, kasama at matagal ng kaibigan ni Arthurs mula pa noong pre-Thorne era, nakasimangot siya. Sa lahat ng paggalang, Miss Ramirez, simula ni Davenport na may halong pangmamaliit ang tono. Medyo agresibo yata yan. Pinaplanong niyong ibenta yung mga assets na sa papel ay kumikita pa naman. Isang radikal na hakbang yan para sa isang taong limitado lang ang karanasan sa korporasyon. Hindi sinabi pero ramdam ang panghihinayang, isang taong tulad mo. Noong mga unang linggo, ganitong mga komento ang nagpapalalamig sa kanyang dugo, nagpapalakas ng tinig ng impostor syndrome sa kanyang isipan. Nakikita nila yung suit, pero naalala nila yung kwento tungkol sa waitress. Ngayon, kaya lang, hinarap niya lang yung tingin niya nang hindi umatras. With all due respect, Mr. Davenport, ang galing pa niya mag-reply. Kahit na may kita sa papel, pwedeng iba talaga yung actual na halaga ng asset, gaya ng pinakita nung huling 16 na buwan. Yung kita galing sa mga pag-aari na to, dumadaan muna sa 3 offshore na kumpanya bago pumunta sa records natin. Pagkatapos ng forensic accounting, nalaman namin na halos 20 sentimos sa bawat piso ay nawawala dahil sa mga bayad sa administrasyon na binabayaran sa management. Isang kumpanya na hanggang noong nakaraang buwan ay lihim na pag-aari ng bayaw ni Marcus Thorne. Huminto siya sandali para hayaang tumunaw ang impormasyon. Hindi tungkol sa radikalismo ang proposal ko. Tungkol ito sa paghahati ng sugat. I-liquidate natin. Kunin natin ang pera at muling i-invest sa mga transparent na lokal na startup. Hindi lang ito matalino sa pera. Ito ay usapin ng integridad ng kumpanya. Tahimik. Umupo si Davenport pabalik. Ang kanyang ngiti ay napalitan ng bahagyang respeto. Sa tabi niya, si Sarah Sterling, na bagong miyembro ng board, ay tumingin kay Elena. Isang banayad na pag-inday at pag-apruba. Sa ulo ng mesa, tahimik si Arthur Sterling, pero dahan-dahang ngumiti siya ng may kasiyahan. Naipasa ang panukala ng walang pagtutol. Pagkaraan, habang nakatayo sa harap ng malaking bintana mula sa hig, hanggang kisame sa sarili niyang opisina sa ika-80 na palapag, nagbigay si Elena ng sandaling hininga. Ang tanawin ng lungsod sa ibaba niya ay isang kahanga-hangang tanaw ng bakal at ilaw. Pareho pa rin ang lungsod, pero ang posisyon niya dito ay lubusang nagbago. Hindi na siya isang multo na naglilingkod sa mga hari nito. Siya ay isang reyna sa sariling karapatan, pinag-aaralan ang heograpiya ng kanyang bagong kaharian. Ang paglalakbay ay isang pagsubok sa apoy. Ang unang buwan ay parang isang malabong halo ng 16 na oras na trabaho kada araw, pinalakas ng kape at matinding pangangailangang patunayan na nararapat siya doon. Siya at si Sarah ay halos nanirahan sa isang secure na data room, sinusuri ang 10 taong halaga ng mga kontrata, email at mga financial statement. Dumating ang breakthrough ng 3:00 ng umaga sa isang Martes. Habang sinusundan ang mga kakaibang donasyon sa charity, napansin ni Elena ang isang pattern ng quarterly
na bayad sa isang foundation, tinawag na Evelyn Tribute Fund. Parang sentimental, isang nakakaantig na kilos ni Marcus para parangalan ang yumaong asawa ni Arthur. Pero ang kutob ni Elena, na sanay sa pagdududa, ay sumisigaw na may mali rito. Matapos ang ilang araw ng paghahanap sa mga international incorporation records, natuklasan niyang ang fund ay isang shell corporation sa Cayman Islands at ang nag-iisang direktor nito ay ang anak ni Julian Vance. Ito ang ebidensyang hindi matatawaran, ang susi na nagbukas sa buong lawak ng kanilang malawak at masalimuot na panlilinlang. Yung tuklas na iyon ang nagbago ng lahat. Tumigil na ang mga bulong-bulungan sa mga pasilyo. Ang mga mapanuyang tingin ay napalitan ng pagod pero may respeto. Hindi na siya yung waitress ni Arthur. Musika. Siya na si Elena Ramirez, yung babaeng nakakita ng bagay na hindi napansin ng iba. May mahinang katok sa pinto niya. Si Sarah yon, may dalang-dalawang mainit na tasa ng kape. Sa panalo, andyan ang premyo, sabi ni Sarah habang inaabot ang isa kay Elena. Akala ko mamamatay si Davenport nung binanggit mo yung bayaw. Ang ganda. Tumawa si Elena, napawi ang tensyon ng meeting. Sa wakas, natutunaw na. Kailangan niyang marinig yan. Kailangan maintindihan ng mga matatanda na hindi na tulad ng dati ang mga bagay-bagay. Kaya nga nagtitiwala si tatay sayo, sabi ni Sarah. Seryoso ang mukha habang nakasandal sa bintana sa tabi ni Elena. Hindi ka natatakot sa mga dati. Tinutulungan mo akong makita ang mga bagay. Masyado akong malapit kaya hindi ko napapansin at tinutulungan kita mag-navigate sa politikang delikado. Magaling tayong team. Pinakamaganda, tugon ni Elena, seryoso. Ang pagkakaibigan nila ang naging sandigan niya. Isang bagong mundo na madalas magulo. Tungkol diyan, dagdag pa ni Sarah, ilalabas na next week ang unang batch ng scholarships para sa Sterling Legacy Foundation. Yung dati mong propesor sa batas, si Albright, siya ang chairman ng selection committee. Sabi nila, tinalakay ka niya parang ikaw ay isang legal na bayani. Napainit ang mukha ni Elena sa tuwa. Ang foundation na pinunduhan mula sa mga ari-arian na na-seize mula sa ilegal na negosyo ni Thorne at Vance ay marahil ang pinakamakabuluhang resulta ng buong pangyayari. Ang layunin nito na nagbibigay ang mga scholarship para sa mga mahihirap na estudyante ng batas at ang pagpopondo sa pananaliksik tungkol sa mga sakit sa utak ay patunay na kayang gawing maganda ang isang bagay na dati pangit. Nang weekend na iyon, nagmaneho si Elena palabas ng syudad papunta sa tahimik at maaraw na pasilidad kung saan nakatira ngayon ang kanyang ina. Ang malamig at nakakatakot na amoy ng ospital ay napalitan ng bango ng mga sariwang bulaklak at bagong lutong tinapay. Nahanap niya ang kanyang ina sa maliwanag na silid, nakaupo sa isang komportabling high-tech na wheelchair, nakatingin sa hardin. Ang pagbabago sa siya ay kahanga-hanga, malayang-malaya na sa problema sa pera at may access sa pinakamagagandang gamot, muling sumilay ang liwanag sa kanyang mga mata. Mukha kang pagod, Miha, sabi ng kanyang ina. Mas malakas ang boses kaysa dati. Pagod na okay naman, sagot ni Elena habang umuupo sa tabi niya. Malaki ang naging linggo namin. Sa sumunod na isang oras, ikinuwento niya sa ina niya hindi tungkol sa mga laban sa kumpanya, kundi tungkol sa foundation, tungkol sa mga batang estudyanteng mababago nila ang buhay. Matiyagang nakinig ang kanyang ina, tapos inabot niya ang kamay niya. Alam mo, sa loob ng 3 taon pinanood kitang unti-unting nawawala araw-araw. Sobrang pinagsisikapan mo para hindi ako malugmok, pero ikaw naman ang unti-unting nalunod. Nang gabing iyon sa restaurant, hindi mo lang naligtas yung lalaki, Elena. Pinaipit ng ina niya ang kamay niya. Naalala mong paano iligtas ang sarili mo. Lunes ng umaga, tinawag ni Arthur Sterling sina Elena at Sarah sa pribadong opisina niya, yung marangyang kwarto na may kahoy na panel na dati pag-aari ng ama niya. Nakatingin siya sa isang lumang litrato sa mesa niya na magkasama sila ng ama niya. Asawa ko si Evelyn, na wala na mga dekada na ang nakalipas. Hindi siya nagtitiwala kay Marcus.
sabi ni Arthur ng mahina. Parang kausap lang ang sarili. Sabi niya, sobra siyang palihim at ang ambisyon niya ay walang puso. Sinabi ko sa kanya na hindi siya patas. Humarap siya sa kanila, ang mga mata niya puno ng malungkot na karunungan. Ang legasya, hindi lang tungkol sa mga gusaling pag-aari mo o sa presyo ng stock. Tungkol ito sa pagkatao ng mga taong iiwan mo para ituloy ito. Matagal na akong nagkamali sa mga taong pinagkatiwalaan ko. Tumingin siya sa kanyang anak na babae, halata ang pagmamahal at pagmamalaki. Sarah, opisyal ng inaprubahan ng board. Rekomendasyon ko ito. Ikaw ang magiging CEO sa pagtatapos ng fiscal year. Tapos tumingin siya kay Elena. At Elena, ang bagong titulo mo ay Chief Counsel at Head ng Strategic Oversight para sa Sterling Enterprises. Walang sino man ang susunod mo, kundi ang CEO at ang board. Hindi ito alok, ito ay koronasyon. Formal niyang ipinapasa ang tungkod, hindi lang sa kanyang angkan, kundi sa bagong pamilya na nabuo nila sa gitna ng pagtataksil. Nang gabing iyon, muli nang nakatayo si Elena mag-isa sa tabi ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba, kumikinang na parang nahulog na konstelasyon. Kita pa niya ang gusaling may gintong parol, isang maliit na ilaw sa malawak na dilim. Hindi na niya nararamdaman ang sakit ng panahon niya doon, kundi isang kakaiba at malalim na pasasalamat. Dito nagtagpo ng himala ang dalawang buhay niya, yung pinilit sa kanya at yung para sa kanya talaga. Ang tanawin mula sa ika-8 na palapag ay hindi tungkol sa kapangyarihan o kayamanan. Ito ay tungkol sa pananaw. Ito ang malinaw at magandang patunay na minsan, ang pinakamatapang, ang gawin ay magsalita ng tahimik na katotohanan sa isang tahimik na silid. At ang isang tinig na pinapatnubayan ng integridad ay maaaring maging sapat na malakas para igalaw ang mga bundok at baguhin ang tanawin ng syudad. Ang kwento ni Elena ay isang malakas na paalala na hindi mo kailangang may titulo o posisyon para makagawa ng malaking pagbabago sa mundo. Ang kailangan lang ay tapang at integridad. Pumasok siya sa silid bilang isang waitress, hindi napapansin ng mga makapangyarihang lalaki na nagpapasya sa kapalaran ng bilyon-bilyong dolyar. Pero lumabas siya bilang tagalikha ng sariling kapalaran. Pinatutunayan na ang kaalaman, ang pagkakaroon ng mabuting pagkatao at tapang na magsalita laban sa makapangyarihan ang pinakamatinding yaman na pwedeng taglayin ng isang tao. Hindi lang niya iniligtas ang kumpanya ng isang bilyonaryo. Iniligtas niya ang pamilya nito, inihayag ang matagal ng pagtataksil at sa proseso nakuha niya ulit ang kanyang nawalang kinabukasan. Sa tingin mo, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa posisyon niya? Mahirap na tanong yan. Kung naantig ka sa kanyang kwento ng tapang at hindi inaasahang tagumpay, i-like mo na, i-share sa taong pwedeng makinabang at mag-subscribe sa aming channel. Para sa mas marami pang mga nakakatuwang kwento sa totoong buhay, i-share mo naman ang mga opinyon mo sa comments sa ibaba.